Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. July 11, 2024, lumabas ang nakakagimbal na balita tungkol sa tatlong individual na natagpuang wala ng buhay sa loob ng isang hotel. Ayon sa balita ng July 10, nang madiskubri ang mga biktima sa Lake Hotel na matatagpuan sa Barangay Maharlika, West Tagaytay City. Ang mga biktima ay kinilalang si David James Fisk, 57 years old na isang Australian citizen. Kasama niyang nasawi ay si Lucita Barky Cortez, 55 years old, isang Pinay pero Australian citizen, at sinasabing kinakasama ni David. Sa ibang balita, mag-asawa umano sina David at Lucita. Kasama din sa nasawi si Mary Jane Cortez, 30 years old na mula sa Oriental, Mindoro. Si Mary Jane ay manugang ni Lucita. Sa inisyal na investigasyon, ang isang staff ng hotel na si Alan ay nagpunta sa kwarto ng mga biktima ng July 10 bandang 12:30 ng tanghali. Sinadya niya ang kwarto ng mga biktima para sabihan na kailangan na ni Lucita na mag-check out sa nasabing hotel. Ilang beses pang araw kumatok si Alan sa nasabing kwarto, subalit wala raw nagbubukas. Dahil dito, nagdesisyon si Alan na buksan ang kwarto gamit ang susi ng hotel. At pagpasok nga ng lalaki sa unit, doon na niya nakita ang sinapit ng mga biktima. Ang tatlong guests ng kanilang hotel ay nakita nilang wala ng buhay. Agad na tumawag naman ng mga pulis ang hotel staff. Nung una nga ay blanko ang mga pulis sa suspect na gumawa ng krimen. Labis naman ang hinagpis ng mga kamag-anak ng biktima nang malaman ang masamang balita. Ayon sa pamilya ng biktima na si Brian, asawa niya si Mary Jane at anak siya ni Lucita. Nagbabakasyon lamang ang tatlo sa Tagaytay bago umuwi sa Mindoro si Jane at babalik na din sana sa Australia si Lucita at David. Kwento ni Brian ng July 8 nang umuwi si Lucita at David sa Pilipinas. Si Mary Jane naman daw ang sumalubong sa dalawa sa airport. At pagkatapos niya nga sunduin ang dalawa, sinamahan ni Mary Jane si Lucita at David sa Tagaytay para mamasyal. Gabi na nga daw ng July 8 nang huling nakausap ni Brian ang kanyang asawa matapos magpaalam ni Mary Jane na siya ay matutulog na ng gabi na iyon. Matapos daw iyon ay hindi na muling nakausap pa ni Brian ang kanyang asawa. Ilang beses niya itong tinawagan pero hindi na ito sumasagot. Kaya naman ng July 10 nang tumawag si Brian sa Tagaytay Police para ipa-verify sa hotel kung naka-check-in pa sina Mary Jane sa hotel. Ito din sana ang nakatakdang araw na umuwi si Mary Jane pero hindi nga sumagot ni isang beses ito at hindi na makontak ng asawang si Brian. Hapon na nga daw ng araw na iyon nang makatanggap ng text si Brian mula sa hepe ng Tagaytay Police at pinapupunta na siya sa lungsod. Sinabi din ni Brian na wala raw siyang maisip na motibo sa krimen o taong posibleng may gawa nito. Kaya nga ang tanong ni Brian, bakit nagawa sa kanyang asawa, nanay at sa itinuturing niyang stepfather ang karumal-dumal na krimen. Sa huli, sinabi pa nga ni Brian na ng araw na pinatay si Lucita at David ay ang parehong araw na nakatakdang umuwi ang dalawa pabalik sa Australia. Hustisya nga ang sigaw ng pamilya ng mga biktima. Nakarating naman sa kambal ng mga anak ni David ang nangyari sa kanya. Hindi makapaniwala sina Lucinda at Brittany sa sinapit ng kanilang tatay. Galit at takot ang naramdaman ng magkapatid dahil wala silang malamang dahilan bakit may gagawa ng ganon kasamang bagay sa kanilang ama. Isang GoFundMe account naman ang ginawa ni Lucinda para makalikom ng pera na gagamitin para makatulong sa paghahanap ng hustisya sa nangyari sa mga biktima. Umaasa din ang magkapatid na masasagot ang kanilang mga katanungan
sa lalong madaling panahon. Agad namang nagsimula ng investigasyon ang mga pulis. Isinailalim sa autopsy ang labi ng 3 mga biktima. Matapos ang autopsy, nakatakdangang iuwi ang labi ni Lucinda at Mary Jane sa Mindoro. Habang ang labi naman ni David ay kukuhanin ng Australia Embassy. Sa investigasyon, napag-alaman na may tinamong pinsala sa leeg si David kaya agad itong nasawi. Habang sina Lucita at Mary Jane naman ay nasawi dahil sa suffocation. Sinabi ng mga pulis na magulo raw ang gamit sa kwarto ng mga biktima nang ito ay kanilang pasukin. Ayon pa sa kanila, nasa kwarto naman ang mga personal na gamit ng 3 biktima maliban sa nawawalang wallet ni David. Ang alahas naman at iba pang importanteng gamit ni Lucita ay nakitang nakatago sa kanyang underwear. Katakataka naman na walang narinig na ingay ang sinuman sa hotel nang mangyari ang insidente. Sinabi pa ng mga pulis na tinitingnan na nilang lead ang kuha ng CCTV sa loob ng hotel. Mayroon na nga daw silang tinitingnang motibo subalit hindi pa nila ito pwedeng idetalye na mga oras na iyon. Nagbigay naman ng tulong ang lungsod ng Canberra, Australia sa Pilipinas tungkol sa investigasyon. Nabanggit din sa mga balita na namataan ang isang lalaki na bumili ng sigarilyo sa isang tindahan na katabi ng hotel. Ito nga ay bago mangyari ang krimen. Ayon naman sa mayor ng Tagaytay City na si Mayor Abraham Tolentino, sisiguraduhin niyang pagkatapos ng 1 linggo ay magkakaroon ng update ng kaso. Sinabi din ng alkalde ang kanyang pakikiramay sa mga naulila na mga biktima. Sinagot ng pamahalaan ng Tagaytay ang mga gastusin sa pag-uuwi ng labi ni Lucita at Mary Jane sa Mindoro. July 12, 2024, nang isinapubliko ng mga pulis ang kuha ng CCTV ng July 10 kung saan nahagip ang person of interest na posibleng pumatay kina Lucita, David at Mary Jane. Sa video, nakunan sa pasilyo ng hotel ang isang lalaki na lumabas sa exit door bandang 1:00 ng madaling araw. Nakasuot ang lalaki ng hoodie jacket, shorts at sapatos. Sa palapag kung saan naglalakad ang lalaki ay ang parehong palapag kung saan naka-check-in ang mga biktima. Wala pang 5 minuto ay muling bumalik sa kwarto ang lalaki kung saan nga natagpuan ang mga biktima. Sa pagsisiyasat ng mga pulis sa kuha ng CCTV, napansin nilang hindi dumaan sa entrance ang nasabing lalaki. Kaya naman maaari raw sa likod ng hotel dumaan ito at sa balcony ng hotel, binuksan niya ang sliding door ng kwarto ng mga biktima. Malaki din daw ang tsansa na natutulog ang mga biktima kaya hindi nila namalaya na pumasok ang sospek. Sinabi din ng mga pulis na nakita ng guard sa gate ng entrance ng hotel ang nasabing lalaki. Ito ay bandang 6:00 na ng umaga ng July 10, 2024. Tinanong umano ng guard ang lalaki bakit nandun siya sa loob ng hotel. Sumagot daw ang lalaki at sinabing naka-check-in siya sa isang kwarto sa nasabing hotel. Nakita din umano ng gwardya na may hawak na keycard ang lalaki. At nang July 17, matapos ang 6 na araw, sumuko na ang sospek sa pagpatay kina Lucita, David at Mary Jane ng gabi na iyon. Sumuko ang sospek sa chairman ng kanilang barangay sa Tuy, Batangas. Sinabi naman ng mga pulis na bago pa man sumuko ang mga sospek, kilala na nila ito dahil sa ginawa nilang backtracking. Nakilala kasi ng 3 empleyado ng hotel ang sospek base sa kuha ng CCTV. Nakilala nila ang lalaki nang nahulog ng bahagya ang kanyang face mask. Sinabi pa nga ng mga empleyado ng hotel na dati raw nilang katrabaho ang lalaki kaya hindi sila pwedeng magkamali na makilala ang mukha nito. Natuntun din umano ng mga pulis ang bahay ng sospek sa Batangas
malapit sa Tagaytay. Ilang araw matapos ang krimen, nakunan muli ng CCTV ang suspect sa isang resort kung saan siya isang bagong empleyado. Suot at hinahawak-hawakan pa umano ng suspect ang relo na ninakaw niya na pagmamay-ari ni David. Nang ilabas ang report na ito, sinabi ng mga pulis na hindi na nila nabawi pa sa suspect ang iba pa niyang ninakaw sa mga biktima tulad ng relo, sapatos, singsing at mga damit. Mula Batangas, tinurn over ang suspect na nakilala lamang sa alias Ronel sa Tagaytay. Sa police station, inamin niya ang krimen sa pamamagitan ng extrajudicial confession. Bukod sa alias, wala nang ibang pagkakakilanlan na inuulat ang mga pulis tungkol sa suspect. Ayon sa report, dating empleyado ng hotel si Ronel at ito raw ay isang pool attendant. Paghihiganti daw ang motibo sa krimen ni Ronel matapos siyang tanggalin sa trabaho ng hotel ng March 2024. Natanggal si Ronel sa trabaho dahil nahuli siyang nagnanakaw sa isang kwarto ng guest ng hotel. Bukod doon, hindi pa raw ibinibigay ng hotel ang kanyang huling sahod kaya siya ay lalong nagalit at plinanong maghiganti sa management. Inamin din ni Ronel sa mga pulis na siya nga ang pumatay kina David, Lucita at Mary Jane. Bukod doon, ninakawan din niya umano ang mga biktima. Ikinuwento ni Ronel kung paano niya isinagawa ang krimen. Ayon kay Ronel, sa likod siya dumaan ng hotel para makapasok sa room 13 kung nasaan ang mga biktima. Paniwala ng mga pulis na maaaring nagising si David nang pinagnanakawan ni Ronel ang kanilang kwarto. At dito na nga pinatay ng suspect ang biktimang si David gamit ang isang patalim. Pagkatapos ay ginapos niya sina Lucita at Mary Jane hanggang sa mamatay ang dalawang babae. Kinasuhan ng multiple robbery with homicide si Ronel at ikinulong. Tila nagdududa naman ang mga kamag-anak ng biktima kung totoo nga bang si Ronel ang suspect. Ayon sa ilan, maniniwala lang silang si Ronel ang pumatay kina Lucita kung mapapatunayan mismo ng lalaki na siya ang gumawa ng krimen. Katakataka daw kasi na ni isang gamit na ninakaw ni Ronel sa mga biktima ay hindi na na-recover pa ng mga pulis mula sa suspect. Samantala, nagpasalamat naman si Brian sa lahat ng umaksyon para agad na madakip ang suspect. Tulad ng ilang kaanak ng mga biktima, ang mga netizens ay may pag-aalinlangan din kung si Ronel nga ba talaga ang pumatay kay David, Lucita at Mary Jane. Una nila, tila iba raw ang itsura ng lalaking nasa CCTV sa itsura ni Ronel. Tanong pa ng netizen kung talagang may galit si Ronel sa hotel ay bakit daw sa mga guests ito naghiganti. Umaasa naman si Brian na tuluyan nang makukuha ng kanilang pamilya ang hustisya matapos ang pagdakip kay Ronel. Pinabulaanan naman ng mga pulis ang sinabi ng mga netizens na fall guy lamang si Ronel. Ayon sa Chief of Police ng Tagaytay Police, ang suot na sapatos ni Ronel na nakunan sa CCTV ay kapareho ng suot na sapatos ng biktimang si David. Bukod doon, ang relo na ninakaw ni Ronel na pag-aari ni David ay na-recover sa kanya ng mga pulis. Nabawi din umano mula sa bayaw ni Ronel ang mga alas na pagmamay-ari ng mga biktima. Ang suot na pulang short ng suspect na nakunan sa CCTV ay short din ni Ronel na ginamit niya habang nagtatrabaho pa siya sa The Lake Hotel. Sinabi din ng hepe na pagnanakaw talaga ang motibo ni Ronel dahil napag-alaman nila na lulong pala umano ang suspect sa online gambling. Humingi naman ng paumanhin ang nanay ng suspect sa mga pamilya ng biktima sa nagawa ng kanyang anak. Maging siya ay nagulat nga din sa ginawa nito. Kaluwagan naman ng loob ang naramdaman ng mga anak ni David na sina Lacinda at Brittany
nang malamang nadakip na ang sospek sa pumatay sa kanilang tatay. Hanggang ngayon ay hindi pa din makapaniwala ang dalawa dahil walang saysay ang rason ng sospek sa pagpatay niya sa mga biktima. Inalala naman ni Lucinda na noong December ng nakaraang taon ay napakasaya pa niya dahil sa kanyang engagement party. Nakatakda kasing ikasal si Lucinda sa susunod na buwan at si David sana ang maghahatid sa kanya sa altar. Subalit lahat ng iyon ay hindi na mangyayari pa. Hindi raw titigil si Lucinda na makuha ang hustisya para kay David, Lucita at Mary Jane. Sa ngayon ay patuloy pa rin tumatakbo ang kaso sa pagkamatay ni na David, Lucita at Mary Jane. Nakakalungkot ang mga ganitong kwento dahil ang masaya sanang bakasyon ay nauwi sa isang krimen. Ikaw, naniniwala ka ba na fall guy si Ronel at hindi siya ang totoong suspect? Marami pong salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang i-follow at mag-subscribe sa iba pa nating YouTube channel katulad ng Manila Boy Wonder Philippines at Tagalog Facts at Mysteries by DJ Sean. Mapagpalang araw po hanggang sa susunod na episode. Salamat sa lagi niyo pong pagtutok araw-araw. God bless everyone!